Ilan yung naging tao mo? Bago lang ako, so hindi ako marunong talaga. Like, ano ba itong humawak na handle ng tao? So, yung kinuha ko lang yung mga kakilala ko lang din, mga kamag-anak ko. May nag-recommend na magdagdag ka na ng tao? Actually, may nag-recommend sa akin noong that time, kumuha ng tao. Pero, para mas scale mo pa yung pero kita. Pero hindi ako trusted. Like, parang hindi ako mabilis mag-trust sa isang tao. Like, parang baka mamaya. Diba, ganyan. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng mga kamag-anak. So, doon ako nagkamali. Kakilala. Like, parang doon ako nagkamali as in gumawa ako ng mga kamag-anak. Kasi hindi mo sila mapagsasabihan eh. Like, hindi mo sila mapapasabihan, hindi mo sila mapapagalitan kasi nga kamag-anak mo, baka may masapit. Doon ako nagkamali. So, parang ang nangyari sa'yo, kasi nga wala ka, may, kumbaga wala kang tiwala. Ang pinagkatiwalaan mo is yung family or mga... Yung kapatid ko, yan, that time. So, ayun, as in, like, parang pumuputok nun, wala. Hindi ko sila mapagalitan, kamali lang sila. Actually, na-experience ko yan kasi syempre ako ilan yung empleyado ko, nasa 30 to 40. So, meron din akong empleyado na kapatid, nagkaroon din ako ng empleyado na pamangkin. So, hirap din talaga. Kasi ang nagiging struggle naman sa ganyan is kapag kamag-anak mo, kapatid mo, parang utang na loob. Parang gano'n, nagiging utang na loob mo sa kanila na nagtatrabaho sila. Pero in the first place, parang gusto mo silang tulungan. Yes. Tama? Kasi kaya rin, kumbaga, bine-bless ka eh. So ngayon, bine-bless ka, pero nangyayari, gusto mong i-share yung blessing sa kanila para maranasan din nila. Ang nagiging struggle natin, syempre, hindi, kumbaga, ang hirap natin silang pagsabihan. Lalo pag late, pag nag-absent, syempre, lalo, alam ko kasi yung FB ad. So, ang hirap na mawalan ka ng tao. Kasi naranasan ko din, sir, share ko lang na, nung nag-FB ads ako, parang ang masasabi ko nga, ihina lang pahinga ako. Sir din eh. Dumating ako sa point na yun. Kasi nung nag-start kami dito sa Laguna, kami ng mag-asawa. So, ang na-experience ko naman sa FB ads, wala nga kaming pera, di ba? Naikwento ko yon sa ating mga ka-FB viewers. Wala kaming pera, wala din kaming resources, wala kaming internet. Ang ginagawa ko nun, sir, nag-i-internet ako sa kaibigan ko. Pumupunta kami doon para masagot yung mga inquiries. Ngayon, naranasan ko na, nung kumita na ako, dinag-load na ako, and at the same time, nung time na yon, talagang hirap talaga. Kumbaga, nung nagsasagot na ako ng inquiries, ang asawa ko nagpapak, hindi mo kaya na hindi mo masasagot kasi sayang. So, nag-hire din ako. Ang experience ko, nag-hire din ako ng kamag-anak ko. And ang naging problem ko, parang inalila ko daw sila. So, yun, kumbaga, lesson learned yun sa akin na hindi naman lahat, actually, hindi naman lahat ng kamag-anak or kapamilya hindi mo sila para pagkatiwalaan. Kaya ang ginawa ko, sir, nag-implement talaga ako ng SOP, Standard Operating Procedure. Kumbaga, ito yung policy ng company, ito yung susundin natin. So, kahit kapatid kita, kamag-anak kita, yun yung susundin nila. So, pag may na-violate sila, wala tayong magagawa. So, it's our business. Kumbaga, at the end of the day, ito pa rin yung nagpapasahod sa negosyo. Or yung negosyo pa rin nagpapasahod sa mga tao. So, kapag nasira yung negosyo natin, wala tayong kita lahat. Masisira, malulugi. Diba? So, yun, nung time na yun, ikaw, parang, doon ka nagkaroon ng problem. Yes, sa mga tao. Sa mga tao. Kasi that time, like, hindi ko rin alam paano ba humawak ng ganito. Siyempre, may pera naman ako nung that time. Like, pero hindi mo pa mentor si Sir Nendo? Hindi ko pa siya mentor nung that time. Okay. Like, parang nagkikita lang kami nun sa gym. Okay. Sa gym that time. Kaya parang kumbaga, hindi mo alam kung ano yung path na susundin mo. Kasi walang nag-guide sa'yo. Kumbaga, nalaman mo lang si e-commerce na maganda siya. Yes, maganda siya. Okay. So parang, nung time na yon na-lost ka, tapos parang nawala lahat. As in, nawala talaga. As in, like, parang, syempre, may pera ako nung that time. Like, hayahay na talaga ako. Sige, ganun. Kasi actually nung time na yon maganda talaga ang ads. Yes, that time. Pero, hindi ko lang alam right now. Pero I think naman, mas okay na siya ngayon. Mas lumuwag ata yung Lumuwag si Facebook. Ang nagiging struggle lang talaga ngayon is talagang kailangan mo na mag-invest. Kumbaga, kung maliit yung capital mo, hindi ka makakasabay. Kasi yung optimization ng platform is hindi na siya, kumbaga, nagbibidding na si Facebook. Kung halimbawa, maliit lang yung budget mo, hindi ka masyado i-bobrod yung ads mo. So, yun.